Tulad ng kapatid niyang Ilog Pasig, ang Ilog Cainta ay dumaranas ng matinding karamdaman. Ang ugat nito ay ang polusyon. Dati-rati masiglang dumadaloy ang malinis na tubig sa Ilog Cainta. Ang may 20 kilometrong kahabaan nito ay naging sentro ng libangan at pangkabuhayan ng mga mamamayan ng Cainta. Noong elementary ako, mga 1952, simula grade 1 ako pa taas. Malinis ang tubig dyan. Yung mga tao doon naglalaba. Doon kami naliligo. Doon ako natutulungan mo. Noon, ang ilog ng Cainta ay napakagandang tingnan. Talagang pag lumusong ka doon o bumaba ka sa ilog, masisiyahan ka. Parang safe na safe ka. Ang ilog namin, iyang aming likuran na yan, ilog yan. Malinis na malinis ang ilog namin at naiinom pa. Nangingisda kami riyan sa Cainta River noon. Pag kami ay naglalaro, kitang-kita namin yung linaw ng tubig, tapos yung maliliit na isda. Ang ilog dati malalim. Maraming namimingwit sa mga Saka makikita mo yung mga isda talaga, lumalangoy. Pero ngayon, ito na ang larawan ng ating ilog. Naging tapunan na lamang ng basura ng mga mamamayan at mga pabrikang nakatayo sa paligid nito. Wala na rin itong bakas ng kagandahang dati na mamasdan at tuluyan na itong sinakal ng basura at burak. Dito na nasimulan ang pananaw ng karamihan na pwede naman palang gamiting tambakan ng dumit kalat ang Ilog Cainta. Habang parami ng parami at pakapal ng pakapal ang mga basurang itinapon dito, nagsimula na ring mabarahan at sumikip ang daloy ng ilog. At tuluyan na nga itong nasa laula at hindi nakagalaw. Ang resulta, wala nang pupuntahan ng tubig sa ilog, lalo na kapag umulan. Ang resulta, baha. Mabaho, maitim, nandiyan kasi yung mga drainage ng mga pabrika, mga bahay, yung mga waste nila, diyan nila halos pumapasok. Porque sila nasa tabi ng ilog, doon nila tinatapon. Wala na, nagtampo na mga isda. Ibang-iba yung tubig sa ngayon at saka noon. Sa paglipas ng panahon, nakasanayan na rin ng mga Caintanyos ang paminsan-minsang pagbaha dulot ng tubig ulan na di makadaloy sa baradong ilog. Ika-26 ng Setyembre, taong 2009, nagngit-ngit ang kalikhasan dala ng bagyong si Ondoy na nagbuhos ng ulan sa buong Luzon, kabilang na ang bayan ng Cainta. At dahil barado nga ang pangunahing daluyan ng tubig sa bayan, hindi katakatakang tumaas ng husto ang tubig baha sa buong Cainta. Tila ito isang paghihiganti sa mga dating nagkalat ng basura sa kanyang sinapupunan. Isinukang pabalik ng Ilog Cainta ang dumi sa mga tahanan, lansangan at pamayanan. At sa walang habas na pagtaas ng baha, halos 100% ng ating bayan ang nalubog sa tubig at putik. Nakapangingilabot ang naging hagupit ng bagyong Ondoy. 15 ang patay, may 45,000 pamilya ang sinalanta at umabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura. Matapos ang malagim na sakuna, inumpisahang itaguyod muli ng mga Caintanyos ang kanilang binagyong buhay at binahang bayan. Sa pangunguna ng pamahalaang lokal, mga ahensya ng pamahalaan, mga individual at mga pribadong organisasyon, unti-unting bumangon ang bayan. Itinatag ni Mayor Mon Ilagan ang Save Cainta River Movement na nakatuon sa temang Ilog Ko, Buhay Ko. Ang kilusang ito ay sinimulan para maitaas ang kamalayan ng mga Caintanyos sa pangangalaga ng kapaligiran. Layunin nitong muling buhayin ang Ilog Cainta upang tuluyan ng maiwasan ang baha dulot ng malakas na ulan.
Puspusan ang pagkilos ng Waterway Cleanup Team para sa rehabilitasyon ng ilog gamit ang mga naglalakihang kagamitan at makinaryang tulad ng backhoes, dump barges at compactors. Sa bisa ng Republic Act 9003 na mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at ng mga ordinansang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan, patuloy ang pagpapanatili ng kalinisan ng ilog at malawakang pagbibigay proteksyon sa kapaligiran. Kasama ang liderato ng mga barangay, ipinatutupad din ng lokal na pamahalaan ang mga batas laban sa pagkalat ng basura, paghihiwa-hiwalay ng basura at ang tapat ko, linis ko para sa mga pribadong mamamayan at establishmento. Bakit kailangan natin gawin itong Save Cainta River, ang pagsasalba sa ating ilog Cainta? Unang-una, it's really a personal commitment because I have witnessed personally yung nangyari sa buong bayan ng Cainta. Noong 98% ay lubog sa tubig baha. Kaya kinakailangan natin gawin ang aking responsibilidad bilang isang punong bayan. At upang matiyak na tama at naaayon sa global standards and practices ang mga paghahanda sa mga kalamidad at trahedya, patuloy ang paglahok ni Mayor Ilagan at ng kanyang mga kasamahan sa mga lokal at international seminar at workshop. Tayo ay nakadalo sa Bangkok, Thailand last year, no? Ito ay upang i-share natin ang experience along with other Asian nations or countries ang ating nadama during Ondoy. Tayo ay nanyayahan dito sa Kathmandu sa Nepal upang nang sa ganoon ay magamit natin ang mga teknolohiya sa paghahanda, disaster preparedness, disaster management, and capacity building. Sa kasalukuyan, ang mga pinunot mamamayan ng Cainta, kasama ang pribadong sektor, mga komunidad ng simbahan, mga estudyante at guro at iba't ibang organisasyon ay nagkakaisa sa pagkilos tungo sa rehabilitasyon ng Ilog Cainta. Hindi ito makakayanan ng pamahalaang bayan kung hindi tutulong at magkakaroon ng kooperasyon ang mga mamamayan sa bayan ng Cainta. Kaya't ako'y nananawagan sa lahat ng mga stakeholders para sana ay maging malinis at maging maayos ang ating Cainta River. So tumulong tayo sa paglilinis at tumulong tayo sa pag-aalaga ng ating ilog Cainta. It is a great challenge for all of us. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino ang kikilos? Ginagawa po natin ito, hindi lamang para sa akin, ginagawa natin ito ng sabay-sabay para sa ating mga anak at para din sa magiging anak ng ating